Tikmang gabi, ano? Siyempre, magagabi. Medyo makulimlim lang siguro. So, isang magandang hapon sa bawat isa, siyempre. Sa lahat ng ating kasama dito ngayon, sa ating bulwagan, sa mga nanonood sa online, sa ating mga bishop, pastor, siyempre sa ating lahat na narito. Amen? So, welcome sa ating youth life service. Ano, akala nyo club, no? Pero tayo yung club, siyempre naman. Amen? So, bago tayo tuloy mag-start, ngayong hapon na to, at medyo makilimlim, pero in Jesus name hindi uulan. In Jesus name may mga darating pa. Amen. So, tayo po ay magsitayo para sa ating praise and worship. So, tinatawagan po yung aking mga kasama. Mga mag-praise and worship po. Amen. Praise the Lord. So, magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, angitian po natin yung ating mga katabi at sabihin mo, nagagalak ako kapatid at nandito ka. Amen? Praise God. Praise the Lord. Praise God. Sige po, bago po tayo mag-start, ay tayo po isaglit na manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for this afternoon, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy mong pagsama, Lord God. We allow, Panginoon, you, Holy Spirit, Lord God, Lord, na patuloy na kayong kumilos sa Lord, Panginoon, Lord God. And through, Lord, that we acknowledge that apart from you, we are nothing, Panginoon, Lord God. Kaya, O Diyos, samahan niyo po ang bawat isa sa aming pag-awit, pagsamba sa iyo, Panginoon. Nandun, O Diyos, ikaw ay madakila, maluwalhati, Panginoon, Lord God. Forgive us, Panginoon, Lord, kung kami nagkasala, isip man, salita at gawa, Panginoon, Lord God, patuloy kaming humingi sa ng kapatawaran at hayaan mo, Diyos, na malaya kaming makalapit, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon Jesus, Lord God. Salamat, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sige po, palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Handa na po ba kayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Praise God. Yes, Jesus. Hallelujah. Aking mamasdan ang galawakan, hindi ko to maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang sipin, hindi ko kayang sukatin. Come on. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Sabihin natin sa Panginoon, salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Purihin ka, Panginoon. Kung may man o kagipitan, ako ay malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang sipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo.
sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon. Salamat, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na purihin ka, sorry. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Ating sambitin. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pa salamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Sino po dito yung handang sumunod sa ating Panginoon? Taas po natin ating mga kamay. Amen ba? Amen. Handa po tayo sumunod sa ating Panginoon? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord. Yes, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Lahat ng anak ng Panginoon. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I'm trading my sorrow. Yes, Lord. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, I'm trading my sickness. I'm trading my faith. I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I want to sing. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you, Jesus. Yes, Lord, Messiah blessed. I am pressed but not crushed, persecuted but abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, and His joy will be my strength. Through the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow, yes, Lord. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Lahat ng anak ng Panginoon. You say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. You say, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Oh, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord, amen. Yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord God. Praise you, Lord. We honor you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. You, God, Lord. Turn on, Father, Lord God. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Holy Spirit, we invite you to this place, oh Lord God. Be in us, oh God. Lord, you know our hearts, oh Lord God. Tunay nga, O Diyos, buhay na namin ang magpuri, Panginoon. Lord God, sumamba sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, Lord God, Lord, hallelujah, hayaan mo, Diyos, na patuloy kaming umawit, sumamba sa iyo, Panginoon. We will worship you, God. We will honor you, Lord, Father. We will give you praise, Lord. Because it's our heart desire, Lord God. Our heart's desire is to be with you, Father. We are longing for you, God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Jesus. Sa mga oras na ito, patuloy po tayong mag-focus sa ating Panginoon. Let focus our hearts and mind to our God, our Lord, seeking to a true worshiper. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you.
how could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. Lord, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. It's so long to be with you, God. How can I bear to see you are the Lord that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will sing. Come on, sing to our Lord. This is my cry, my one desire is to be with you, oh Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Yes, Lord, be with you, God, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on, sing. The one thing, the one thing I guess is to be with you. Yes, Lord. The one thing, the one thing I guess is to be with you. Come on, sing. The one thing, the one thing I guess is to be with you. The one thing, the one
This is my cry, my one desire is to be with you, oh Lord, now and forever. It's more than a song, my one desire is to be with you, Jesus, Jesus. Yes, Lord. Patuloy po tayong mawit sa ating Panginoon. Continue to worship the Lord. Yes, Jesus. Continue to worship our God, our Lord. God, look at our hearts. Yes, so Lord. We will worship the Lord. It's Jesus. It's you worthy, Lord. It's you worthy of all praise. It's you who I will sing. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. We will sing you, Lord. Worthy, worthy, you are worthy, yes, Jesus is the Lord. We sing to you, God. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. You are worthy, Lord God. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. You are holy, 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 you are holy, holy is the Lord. You are holy, 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 you are holy, holy is the Lord. You are holy, 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 you are holy, holy is the Lord. Here I am, take me as an offering, yes, Lord. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, yes, Lord, as an offering. Here I am, giving, yes, Lord, every heartbeat for your glory. Save me, yes, Jesus, yes, Lord. You are holy. Come on, sing to our Lord that He is holy. Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. Yes, Lord.
Holy, holy, you are holy, holy is the Lord. See, you are worthy, 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 you are worthy. Yes, Jesus is the Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, take me, take me. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes, God. Hallelujah, Lord. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ang aming Diyos na banal, Panginoon, at karapat-dapat, Panginoon, na sa aming mga papuri at pagsamba. Salamat po, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoon, lahat ng aming papuri at pagsamba, Panginoon, na nagmumula sa aming mga puso, O Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. Karapat-dapat ka, O Diyos. Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na lagi kang tapat sa aming mga buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, na muli na makasamba sa iyo, O God. Sa oras na ito, Panginoon, sa lugar na ito, O God. Alam namin, Panginoon, na nakikita mo, Panginoon, yung ginagawa namin ito, O God. Nakikita mo yung, Panginoon, yung laman ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon, na nais namin, Panginoon, na bigyan ka ng papuri at pagsamba, Panginoon, sa oras na ito. At God, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming mga buhay na patuloy na ibinibigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng blessings, Panginoon, sa mga provision mo, Panginoon, sa buhay namin sa pang-araw-araw. Salamat sa buong linggo, Panginoon, na nagdaan. Sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat, O God, sa mga victory, Panginoon, na sa bawat na pagdaanan namin, Panginoon. Salamat, O God, dahil lagi ka namin kasama, Panginoon, sa aming mga buhay. Hindi mo kami pinapabayaan, O God. At sa oras na ito, Panginoon, sa gawain ito, hinihingi namin yung pagsama mo, Panginoon, upang, Lord, masigurado namin yung victory, Panginoon, sa bawat ginagawa namin. Dahil alam namin nakasama ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy na ikaw yung itinataas namin sa lugar na ito at sa ginagawa namin, O God. Ang lahat, Panginoon, ng papuri at karangalan ay sa'yo namin ibinibigay, O God. Salamat po, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, at kumilos ka, Panginoon, sa lugar na ito, God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hello. Amen. So yan, pwedeng palakpakan po ulit natin ng Lord ngayong hapong ito. Amen. Alam kong bawat sa atin ay talagang napuspos ang ating puso sa pag-praise and worship sa ating Panginoon. Amen. So once again, the best clap offering para sa ating Panginoon. Amen. Sound check. So bawat sa atin, alam kong bawat sa atin ay talagang na-bless sa mga nagdaan linggo. At alam ko ngayong hapon ay i-bless ulit tayo ng Panginoon. So bago yun,
tayo muna yung magkamustahan slash testimony. So ano yung ginawang magandang bagay ng Lord sa ating buhay sa nagdaang mga buwan, pwedeng sa nagdaang linggo o sa mga nagdaang araw. So sinong nais magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa hapong ito? Amen. So ayan, pwede natin itaas ang ating mga kamay. Wow, ang gaganda ng mga face. Amen. So meron bang nais mag-volunteer sa hapong ito? Wow, ang gaganda naman ng mga smile. Lalo na yung wow. Amen. So ayan, pwede tayo magtaas ng kamay sa hapong ito. Amen. Sige. Ang siguro mga nominate natin sa tatawagin yung mga nakadikwatro ang paa. Wala po magbababa. Tawag tayo. Sige. Tawagin natin si sino kaya? Siguro tawagin natin si Sino kaya? Ayan, akala ko tumaas ang kamay. Sige, si Kuya Andrew. Amen. Talagang kumikinang yung kwintas niya eh. Tinatawag ako eh. Amen. Balakpakan natin ng Lord sa buhay ni Kuya Andrew. Yan, nagpapasalamat po ako sa Lord dun sa kagalingan na binigay niya kasi last week is nagkasakit ako gawa ng todo kami sa pagpapractice para sa intrams. Then, nagturo pa din ako ng sayaw ng wellness kasi kasama kami sa mga sasayaw sa field demo. Naandun yung healing na binigay ng Lord kahit hindi kasi ako masyado nakakapag-pray nung mga nakaraan kasi sobrang busy nga sa school. Pero naandun pa rin yung healing na binigay niya kahit hindi ko hiniling. Amen. Siyempre, amen. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Kuya Andrew na tunay nga na minsan nakakalito din dahil siya yung nagtuturo ng wellness pero siya yung nagkasakit. Pero in Jesus name, maganda naman ang ginawa ng Lord dahil siya ay pinagaling na ng Panginoon. Amen. So do it again, Lord. Yung healing na binibigay niya sa buhay ng bawat isa, talagang dancer ang dating. SB20. Okay. So ayan, sige, sinong nais mag-testify pa ngayong hapong ito? Amen. Siguro tawagin natin si Amen. Siguro tawagin natin si sa girls naman siguro. Andiyan ba si Nagkakantuan eh. Pero sige, tawag. Sino kaya? Iniisip ko pa nakikinig ako sa Lord eh. O, di ba? Amen. Palakpakan natin ang Lord sa buhay natin, Ruth. Yan. So, ayan, last month, yan. Last month pa to, nung kami nagpa-check up, hindi ko siya na-testify. Hello. Yan, bigla lang ulit pinaalala nung last youth live, kaso that time, parang may ilan yung nag-testify. So, ngayon ko lang uli siya naalala. So, bali nagpa-check up kami nun ni Tessa sa Malamig. Then, meron doon kaming nakasamang nanay na mga siguro 7, yung ilang taon na si Mami Ped. 74. So, di na inaakay namin, gano'n kasi ika-ika na yung paglakad niya. Tapos nga, yun nga, yung, ang sa kanya, ang nung doktor ay yung nalaki yung heart niya, tapos okay naman lahat sa kanya, yung heart lang niya yung nalaki. So naawa kami, tapos akay yun ni Tessa, tapos ako lang sa kanila, tapos pag napuntang CR ganun, no. Tapos nung uwi na kami, yun, sabi ko, Lord, hindi kami dapat magkahiwalay nito nila Nanay Peli, Mami Peli na hindi namin na-share ikaw. Kasi yung nasa isip mo na paano pag halimbawa, hindi naman sa pero yung time natin, hindi naman talaga natin masasabi. Kaya sabi ko noon, sharean ko talaga to na napapatanggapin namin to sa Lord. So yun, mupo kami sa isang tabi, tas shineran namin siya ng Word of God na yun nga yung acceptance prayer, yun. Tas thank you Lord, tumanggap siya. So at tas yun, napag-pray din namin siya dun sa kalagayan niya, yung sakit niya, ganun. So, thankful ako sa Lord kasi, yun nga, sabi nga dun na isang kaluluwa ay milyon sa anghel ang natutuwa kapag naligtas.
So, nandun na kapag talaga may pribilehiyo tayo na ma-share si Jesus. So, i-share natin. So, yun, thank you din sa buhay ni Nanay Peli. So, inad kami sa FB. Tapos, after nun, hinatid namin siya kasi taga-Kalawan. Tapos, kumain pa kami sa inasal. Nilibre niya. So, di yung aming tanghalian na libre din. So, thankful ako sa Lord kasi yung mga ganong bagay. Hindi mo namin naasahan. Tapos siya kasi parang medyo konting may pagkahuli na. Konti lang naman. Tapos, ano siya, yung maano din sa pera. Kumbaga, maraming pera yung ano niya, yung kanyang bag, dala-dala niya. Tapos, yun nga, marami siya nakwento na yun daw kanyang pamilya, ay malaki na daw yung utang, malaki daw yung inuutang sa kanya. Kasi yun, napakabait niyang lola. Tapos, ayun, thankful kami sa Lord kasi, ayun nga, aming hinatid hanggang makasakay. Pero nakakaawa talaga kasi matanda na eh. Pero thankful ako sa heart niya kasi, nandun na tinatanong nga kung kailan daw ulit kami pupunta doon. So, ayun, thankful ako sa Lord sa privilege na binibigay niyang makapag-share ng words ng Lord. Kasi ang tagal na talaga bago pa kami ulit nakapag-share. Parang last year, 2023. January, tama ba? 2023 nga yun. So, ngayon lang ulit nakapag-share. Kaya, thankful sa Lord. Yun lang. Glory to God. Amen, amen. Palakpakan natin ng Lord. So yan talagang may dinadalang place sa atin ng Panginoon para meron siyang bagong buksan ng mga gandang bagay. Yung sa buhay ni Ate Ruth saka ni Ate Tessa na hindi na namamalaya na magpapacheck up lang sila pero meron palang gagampanan sila sa Panginoon kundi yung pag-share ng kanyang magandang salita. At syempre in Jesus name ay na-receive ni Nanay yung magandang balita na nagmumula sa Panginoon. Siya instrumento ng ating dalawang ate na tunay nga nandun yung pagsama ng Panginoon at nandun yung katagumpayan. Amen? So talagang baga meron pa rin ng konting reward dahil siyempre nakapananghalian na baga ng inasal, PM1. Amen? So ayan, so kailan ang sunod na check-up ni Nanay? Gusto sumama. No? Hindi, biro lang. Amen? Palakpakan natin ng Lord sa hapon ito. So sino pong nais na last na mag-testify ngayong hapong ito? Amen. Pwede nating atas ang ating mga kamay. Amen. Pagkakataon mo na to. Amen. Pwede mong gawin ng oras na to para magpasalamat sa Panginoon. Amen. So yan, kanina si ate, nag-testify ito dati, nabanlian. Pero okay na siya ngayon. Amen. So, talagang doon yung pagsama ng Panginoon. Amen. So, sino pa nais mag-testify ngayong hapon na to? Amen. Mga kinakato ka na rin ng Panginoon. Amen. So, sino yan? Amen. Sige, tawagin natin siguro si si Kuya Jovan. Amen. Kuya Jovan, makami na ipagpasalamat ngayong hapong ito. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Jovan. Hindi. Madami naman akong dapat pagpasalamat sa Lord. So, bale hindi ko lang siya inaano kasi parang mas gusto ko sa akin na lang ganun. Ganon. And then ayun, siguro yung sa akin yung sa yung hindi na lang ako nagkakasakit kasi ayun, yung sa trabaho, mahirap kasi yung trabaho namin. So, ayun nga kasi tapos yung panahon pa na minsan mainit, minsan malamig, yung naulan, gano'n, kailangan mo magkapote. So, ayun, salamat sa Lord kasi, ayun nga, hindi ako nagkakasakit, hindi ako nagkakasipon, nagkakaubo o nilalagnat. Kasi yung iba pagka, yung nainitan sila or nalalamigan, ay kumbaga nagkakameron agad ng sakit. So, ayun, salamat sa Lord kasi sa bagay na yun, naano ko na hindi ako pinapabayaan ng Lord kahit sa mga bagay na yun. Tsaka yung provision ng Lord sa pang-araw-araw ko. So, ayun, salamat sa Lord. Yun lang. Tsaka na yung iba. Amen. So, next tuloy yung iba. Amen. Palakpakan natin ng Lord. Amen. So, talagang blessing at karapat-dapat lamang ipagpasalamat sa Lord ang ating health dahil magandang kalusugan ay
nagre-reflect sa magandang pagsunod din natin sa ating Panginoon. So sa lahat nag-aaral, sa mga nagtatrabaho, napakaganda na maganda yung kalusugan natin. Amen. So do it again, Lord, yung magandang health na binibigay niya sa buhay ng bawat isa. Bagamat dahil yung panahon nga ngayon ay paiba-iba. Minsan ay mainit, minsan ay malamig. Kaya nagkakaubot, nagkakasipon. So thank you, Lord, din dahil hindi rin ako nagkakaubo. Amen. So joke lang. So ayan tayo dadako sa ating short icebreaker ngayong hapong ito. Amen. So medyo ito yung simpleng question lamang. So meron tayong kaunting pa-premyo mula kay Ate ano nga pong pangalan nun, Mi? Ate Makon. Sorry po. Amen. So, yan, meron 3 mananalo ng cookies. Ayan, napakasarap nito. So, add to cart nyo na. Amen. So, meron tayong simpleng question. So, ang mananalo ay siguro magbabase tayo sa reaction. Kung sino yung magandang reaction, kung sino yung nakakuha ng kiliti ng kanyang mga audience. Pero huwag nyo namang sasadyain na huwag mag-react dahil baka ayaw nyo manalo yung iba. Maging natural lamang tayo. So, ayan. 3 ito, ha? 3, 100. Baka may gusto mag-reseller. Biro lang. So, ayan, 3 to. So, ang simpleng question lamang natin siguro ngayong hapong ito, ayan, ano ang paborito mong isang word sa Bible at bakit? Amen? So, pwede tayo mag-isip. Amen? So, siguro, halimbawa sa akin, siguro created. Amen? Bakit? Dahil tayo ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang wangis. Tingnan nyo naman ang mukha ko, napakaganda. Yung pagkakaobra. So parang ganun lamang. So pwede nating sagutin ng unique, special, pwede ring funny para makuha natin itong premium ito. Amen. So, ayan, siguro tawag tayo, punta tayo sa ating mga audience. Unahin natin yung tulog. Siguro ito si joke lang, Siguro unahin natin si ito si Ate Clarice. Napakaganda. Ate Clarice, anong favorite word mo sa Bible at bakit? Siguro po yung yung save po. Opo. Save po, kasi sinave po tayo ng Lord. Saka po yung sacrifice po. Amen, amen. So, sacrifice, napakaganda naman, siyempre. So, yan, dito tayo mga girls natin. Sige, si Ate Tessa, talagang kanina pa nakadikwatro Sa akin, yung Luke 1 verse 37, na walang imposible sa Lord. Ayan, sa akin. Parang walang mga nagre-react. Ayaw niyo bang manalo yung iba? Amen. So, ayan, salamat Ate Tessa. Siguro ito si Ate Alex, talaga napakaganda ng mga ngiti mo. Wala na siyang breeze. Amen. So, palakpakan natin ng Lord. Yung sa akin, love. Kasi, great testing yung love and na ginawa ng Lord, and love conquers all things. Love mo talaga. Love talaga. Amen. So, ayan. May pan ka doon, Siguro ito si Kuya Joel. Pag wala nag-react, akin na lang siguro yung cookies. Sa akin po yung trust nga po. Talagang pag nasa Panginoon po nga po tayo is, sa Kanya lang natin ibibigay yung tiwala natin. Amen, amen. Parang wala talaga nag-react. Ito si Kuya, si Engineer. Engineer. Siguro sa akin ay faith. Praise. Kasi yun nga yung things to what we hope for, diba? So, ayun, para sa akin malaga yung faith sa Bible, lalo na't bilang Christian na kailangan naniniwala tayo sa Diyos, kung ano yung sa atin. Nakikita natin yung future. Amen! Amen, amen. Meron ng isa agad, Siguro ito, okay na to. Si Ate na. Pa, nanalo! Sa akin po is 40. 40 po kasi, syempre po yung worthy ko po sa mga oras na to, nakasama ko po kayo. Kasama po natin ang Lord. Ayun po. Thank you. Anong 40? 50 pesos. Worthy. sorry. Kala ko kasi 40. 30 pesos lang. Amen. So, yan. Ganda. Siguro si, ito si Ate Pam. Siguro. Yung sa akin po, yung sa 2 Corinthians 5:17, yung the old has gone, the new has come. Kasi naniniwala po ako na binago na po ako ng Lord.
Amen. Amen. Tinatakpan na Tessa yung bibig niya. Ayaw niya mag-react. Pinipigilan mag-react. Amen. So, ito, asawa, engineer talaga. Nakatingin siya, oh. Amen. So, si Ate Leanne po kaya. Siguro yung sa akin yung sa Ephesians 3:17b, yung sabi doon, be rooted and grounded in His love, sa love ng Lord. Kasi once na grounded talaga tayo ng love ng Lord, yung hindi tayo madadown or hindi tayo, yung parang magpapatuloy tayo kasi yung love ng Lord is overflowing lang talaga and kailangan mo lang talaga mag-bank sa love niya para yun yung ma-receive talaga natin. So, yun sa akin. Amen, amen. Wow, talaga napapalakpak siya, oh. Siguro ito si Ate Abby. Siguro po yung, nung narinig ko yung tanong, unang pumasok din sa isip ko is faith. Yun din yung gusto kong word sa Bible, faith. Kasi kumbaga parang yun yung parang natin sa Lord na mas narinig yung faith. Kumbaga parang Lord na agad yung iisipin natin na ayun, yung comfort nandun sa heart and sa isip natin po. Ayun, siguro yun yung akin yung faith. Amen, amen. So yan, siguro sagot, hihingi muna ako ng palakpakan para may reaction agad. Siguro si Kuya Jezreel. Ang ganda. Diba? Ay, mamaya daw siya, mamaya. Ito si Kuya Byron. Sa akin yung commitment. Yung commitment sa paglilingkod sa Lord na gaya nito na malamig, na naulan napunta pa rin tayo dito para makapaglingkod sa Kanya. Yun lang. Commitment talaga, Napakaganda naman. Parang dalawa na. Ito si Ate Jenny naman siguro. Ate Jenny, anong favorite word mo sa Bible at bakit? Siguro, okay lang po yung word po na refuge means shelter po natin ng Lord. Andun kahit man po yung dumating na obstacle sa ating life, andun na yung Lord yung magiging protection po natin kung man po yung daan po na papatunguhan po natin. Andun na ang Lord lang po is yung ating constant refuge. Yun po yung sa akin. Amen, amen. So, ayan, siguro last 3 tayo, si Ate Janet. Talaga naman. Sa akin po, yung life. Sobrang, napakaganda ng life pagkasama natin si Jesus sa ating buhay. Sobrang, hindi natin siya sa ngayon, yung life natin is napaka maganda kasi dahil nakikita natin yung paano tayo binigyan ng life ng Lord. Ayun lang. Amen, amen. Siguro ito si Teacher Chesa, yan. Sa akin, be strong, tapos yung obedience, kasi yun nga, maraming challenges, pero maraming pagsubok, pero yun lang, obey lang, tsaka tuloy-tuloy lang sa Lord. Amen, amen. Yes. Sige, tanong na natin lahat, konti lang naman. Siguro si Jovan, siguro favorite mo siguro cookies, Sa akin faith din yung aking yung sa isip ko. Kasi ayun, kung bakit tayo nandito, dahil may faith tayo sa Lord, 'di ba? And then ayun, yun na lang. Ba't natin ka sa kanilang lahat para hinihintay mong palakpakan ka? Pero ayun, napakaganda naman ng sagot ni Kuya Jovan. Tapos si Elvin, aba! Amen. So ayan, sige, Kuya Andre naman. Sa akin yung trust. Kanina ko pa naiisip so, parang ang kahit man pong parang pagsubok or nararanasan sa buhay, basta tandaan lang natin yung salitang trust sa Lord. Ayun. Talagang bibigyan tayo ng lakas, no. Amen, amen. Thank you, Kuya Andre. Siguro last 3 na tayo. Ito si Daniel Padilla ng Mindoro. Po sa akin, grace. Dahil for it is by grace we have been saved. Wow, napakaganda. Ito si Ate Cindy. Amen.
Sa akin siguro yung forgiveness. Kasi lahat tayo na rin dito kasi yun nga tayo talagang kahit hindi tayo worthy, kahit na tayo nagkakamali, talaga yung forgiveness ng Lord at yung pagmamahal niya sa atin. Kaya patuloy po tayo nakalalapit sa Kanya. Yun po. Amen. Yung napakagandang kombinasyon talaga ng grace at forgiveness. Ano, talagang maganda. Ito, last na, si Ate Ruth, ano? Yung, amen. Ang sa akin po ay yung I'll be with you and for you are yung gusto ko yun sa Psalms 23, yung even if I walk to the valley of shadow of death, I will fear no evil for you are with me. Tsaka yung for you are with me. Yan laging kasama natin ng Lord sa lahat man ng laban natin or paglilingkod natin at yun, pagsunod natin sa Panginoon. Yun lang. Amen, amen. Napakaganda. So, palakpakan natin ang bawat isa. Amen. Alam kong meron natutunan. Ano? Pero sa ating ginawang question and answer portion, ang tingin ko nakakuha ng madaming palakpak ay i-engineer. Ano? Marami-maraming pumalakpak. Tama ba ako? Amen. Palakpakan ulit natin. Amen. Ang sunod naman ay dun sa kanino nga yun? Kay Kuya Joban yung isa. Amen. So, yan. Sino pa nga ba yung isa? Parang, ganun. Si Kuya Byron. Amen. So, kayong tatlong nagwagi. Ha? Ay, iba na lang yung sa'yo, engineer. Sino pa bang isang napalakpakan ng maganda-ganda? Si Ate Cindy. Si Ate Cindy. Amen. So, yan. Tayo magpalakpakan ulit para sa Panginoon. Amen. So, bawat sa atin ay so, yan. Cookies. Gisril. Ay, ano po. Amen. So, ayan. Alam kong bawat atin ay nagising na. Amen. Tayo nakapag-praise and worship na din. So, sa pagkakataong ito, ready natin ang ating mga puso sa pakikinig, ang ating tenga din. At syempre ang ating paa sa paglakad ng salita ng Panginoon. So, tayo mabe-bless pa sa hapong ito dahil marireceive natin ang magandang balita ng Lord. So, hindi ko na po papatagalin na magdadala ng salita ng Lord, ang kanyang instrumento ngayong hapong ito. Amen. Ang ating minamahal na Pastor Marvin Carada. Palakpakan po natin ng Panginoon. Thank you, Ninong. Yan. Ako po'y kinakabahan. Lapit ko lang. Sige. At bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay mag-pray. Samahan niyo po ako manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na narito, babae at lalaki, Panginoon, Lord God. Lord, thank you, Panginoon, dahil hindi ka nagsasawa sa amin, Panginoon, na kami ay turuan, kami ay palalimin, makababad sa iyong presensya, Panginoon. Lord God, thank you, Panginoon, Lord God, sa mga kabataang ito, Lord God, na patuloy na nag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Lord, salamat at dalayan ko, Panginoon, Lord God, humihingi rin kami ng tawad, Panginoon, Lord God, ano man ang amin nagawang kasalanan, Panginoon, Lord God, na makakahadlang, Panginoon, para, Lord God, hindi namin masalo, Panginoon, ng iyong word, Panginoon. Lord God, ito'y tinatanggal namin sa aming puso't isipan. And Lord God, thank you, Panginoon, maging sa buhay ni Pastor Conrad, sa Pastora Ira, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God. Sa kanila, Lord God, na pag-guide, Panginoon, pagpuprotect, Panginoon, sa mga kabataang ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Whew. Hallelujah. Ako po ay nabe-bless ngayon kasi first time ko ulit na makatayo. Kasi yung dati ay sa sa Shetty League. Every Wednesday, youth life party. Yun. Kumbaga, youth service Sunday. Ngayon pa lang. Yun. So, gusto ko rin mag-testify. Grabe lang ang ginagawa ng Lord sa family ko.
Alam niyo naman, yung nawala yung tatay ko at sa buhay ng nanay ko. At bukod doon, yun sa kapatid ko. Ako'y nabe-bless kasi kay Ate Marie Chris kasi umuwi siya dito. Noong time kasing narito siya, ay talagang hirap siya dati na makakonect sa gantong gawain. Tapos, bigla-bigla na lang nagkaroon ng pangyayari na kailangan nilang umuwi ng Davao. Ako nga po ay minsan ako'y napapaisip na ba't kaya kailangan pang ilayo yung kapatid ko, tapos doon pa siya lalalim. Doon pa siya lalalim sa gawain ng Lord. Kasi minsan kami nagkaroon ng sharing, talagang ibang-iba ho siya. Kumpara nung kasama ko siya dito dati. At ngayon bumalik siya, nagkaroon kami ng sharing. Kamusta ka na? Kamusta yung buhay mo sa Lord? Kinakamusta ko siya ng ganon. At sabi ko nga, habang magkausap kami, napapaisip ako, talagang iba na yung tanim sa kanya. Yung mga anak niya, sila Joshua, natugtog na. Lahat talagang sabi ko nga, Lord, ba't ganon? Kailangan pa lumayo. Kung pwede nga lang, dalhin na lang ulit dito na lang, gamitin ulit ang Lord. Kasi nakikita ko nga na gano'n na nangyayari. Sabi ng nanay ko, wag na. Kung saan ka pinalalim, siguro doon ka gagamitin ng Lord. Sabi ng nanay kong gano'n. At nung kami nagpe-pray nung gano'n, kaming tatlo, si Lizelle ay nandun sa PC, may pinuntahan. Siguro yung time na yon. Sabi ko nga, hindi nga talaga natin kayang isipin ang pagkilos ng Lord. Di ba pa? So maraming battle, kumbaga, na hinarap sila. Pero kasunod ng mga bagay na battle na yun, yung kinaharap nila, talagang doon naman binebless yung kanyang mga anak. Amen. Okay sila lahat. Naglilingkod. Sabi nga ni Pastor Tino, nagtuturo siya. Hindi sukatan ng blessing yung magandang buhay, marangyang buhay, may kotse ka o ano ka man, marami ka man pera, kundi yung mayaman ka sa paglilingkod. Amen po ba? Nakuha po ba natin? So yun, isa sa pinagpapasalamat ko sa Lord. At yung pangalawa ay yung katatagan sa heart ng nanay ko na alam ko mahirap para sa kanya yung bago-bago pa lang na pagkawala ng tatay ko. At sa amin din, yun. Salamat sa Lord. Yun. So, sige po. Samahan niyo po ako magbukas ng Bible kung meron tayong cellphone sa Bible. Wag lang ang messenger. Joke lang po. Pero tunay po yun. Amen. Samahan niyo po magbukas ng Bible sa 2 Chronica 14. Ako naman po mabilis lang magturo. Alam din po yun ng mga narito. Amen. Kaya pagbigyan nyo na ako. Ano po? 14, 1 to 12. Sabi dito, ang tagumpay ni Asa laban sa mga taga-Ethiopia. Yan. Lahat po ba tayo ay mananagumpay? Parang hina. Parang hindi nag-aiming yung nag-testimony. Ibig sabihin, pag nag-testimony ka dito, nagtagumpay ka. Lahat po ba tayo? 10 taon itong naghari at sa panahong iyon ay naging mapayapa ang Juda. Ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Amen. Verse 3. Ipinagiba niya ang altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga bahay na sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga simbahan, haligi at winasak ang mga rebulto ng Diyosang na Asira. Verse 4. Itusan niya ang mga taga-Juda sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. Verse 5. Sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay, sambahan ng mga pagano
at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Juda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Verse 6. Pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod ng Juda at sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Amen. Verse 7. Sinabi niya sa mga taga-Juda, patibayin natin ang mga lungsod na ito at paligiran natin ng mga pader na lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh. Amen. Ng ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dako'y binigyan niya tayo ng katiwasayan. Gaano nga ang kanilang ginawa at sila'y naging maunlad. Amen. Diyan po tayo sa verse 11 at 12. Bago siya lumaban, nanalangin si Asa kay Yahweh. Kay Yahweh na kanyang Diyos. Wala kang katulad o Yahweh sa pagtulong maging sa malakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, Yahweh na aming Diyos, sapagkat sa inyong lamang kami umaasa. Sa inyong pangalan, nakaharap kami ngayon sa ganitong karaming kaaway, O Yahweh. Kaya nga, ang aming Diyos, huwag ninyo hayaang matalo kayo ng tao. Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Amen. Papuri po sa Lord sa kanyang salita. Amen po ba? Ang ganda po kasi ng title nito, sabi nga po dito, ang tagumpay ni Asa. Amen. So, lahat naman tayo, amen. Kumbaga, lahat tayo nakakaranas po ng labanan. Amen. Sabi nga, paggising mo pa lang sa umaga, nandiyan agad yung labanan. Amen. Bakit? Yung paggising mo sa umaga, kung ikaw bagay mananalangin o magbubukas ng Facebook, nagigets niyo po ba? Nandiyan na yung may mag-aaway talaga sa ating isipan. Yung may magtatalo agad. Amen. Kasi sa totoo lang, sabi nga ni Pastor Tim dati, natatandaan ko, nagkaroon siya ng deal sa mga tatay na bago magkape, bago daw talaga magkape ay, magbasa muna ng Bible. Amen. Kasi minsan, nauuna pa daw ang pagkakape sa pagbabasa ng Bible. Amen. So, reality, talaga, hindi man nakikita natin physically, nagkakaroon talaga ng labanan. Spiritual. Amen po, spiritual naman. So, pero, ito yung pinakamahirap. Magaling pa nga yung physical. Physical na labanan. Amen, mas okay pa yon. Makakaganti ka talaga. Pero yung spiritual, ang hirap po. Ako po yung may gustong i-testify. 2 times na akong naging talunan. Yan. Kasi, ba't ko po nasabi, may 2 beses na po akong tumanggi. Testify ko na po. Si Pastor Aira. 2 times na po akong tumanggi. Siguro kaya rin yung binigay ng Lord sa akin. 2 times na po akong tumanggi sa gawain ng Lord. At yun ang hindi ko, sobrang nai-stress ako. Alam niyo po, pagka tayo tumatanggi, basahin ko po itong verse 2. Sabi po dito, kung bakit nagtagumpay po si Asa sa kanyang mga kalaban. Sabi po dito sa verse 2, ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh. Amen po, napakaganda po yung ginawa ni Asa. Napakaganda po yung ginawa ni Asa sa harapan ng Lord. Ginawa ni Asa ang mabuti. Amen. Basic, pero ang tanong kung nagagawa, balik po ako kanina, 2 times na po akong tumanggi. Siguro yung pangatlo, talagang parang sinusunog na yung pa ako. Nakatawa si Pastora Aira. Kasi ilang beses na po ako tumanggi sa kanya. Amen po ba? At hindi po ako nahihiyang i-share sa inyo.
Kasi gusto kong i-share sa inyo yung pakiramdam. Na pagka tinatanggihan na, hindi naman po talaga si Ira yung tinanggihan ko. Ang Lord. Kaya kung ba't po ako'y nagkakaganto. Kaya nga sabi ko po sa inyo, mas mabuti pa yung labanan, physical, kaysa spiritual. Amen po ba? Yung, kagaya sino ba yung nagsabi kanina, na faith yata yun, na kagaya nito, tag-ulan. Mas ginusto pa rin natin dumalo kahit malamig. Amen. So, kumbaga, ang daming pagtatalo, lalo na kabataan. Ang daming kaagaw. Amen. Kaya po yung nangyari sa akin, talagang kumilos po, Lord, nung nagturo po ako sa malamig. Nagturo po ako sa malamig dito ng Thursday. Talagang ako po hindi mapakali. Tapos sinutsuton ako ni Pastor Ira. Ako yung may kakausapin kita. Tapos ako yung pinagturo niya ng sa youth, saan yata? LSPU ba yun? PLSP. Yun. Tapos ikaw rin na Sunday. Sabi niya sa akin ganun. At talagang sabi ko nga, Lord, hindi na ako magpapatalo sa kaaway. Kasi ang hirap. Kasi sabi dito, hanggat pinapayagan mo ang kaaway, hindi mo nagagawa ang mabuti sa harapan ng Lord. Amen po ba? Kapag ka lumalamang na yung bagay na kinahihiligan mo at yung bagay na mabuti na gustong iparana sa iyo ng Lord, kumbaga hindi mo nagagawa yung mabuti at kalugod-lugod sa paningin. Nauunawa ba natin yung word na mabuti sa harapan ng Lord at kalugod-lugod? Amen. Baka kasi hindi ay. Amen po ba? Kasi kapag yung kalugod-lugod sa Lord, mauunawa at maintindihan natin, gagawin po natin yun. Sino yung nagbanggit ng mga word na love? Yan. Pagka-love natin ang Lord, gagawin po natin yun. At yun yung isang pinaka mahapdi sa puso ko na ilang beses po akong tumanggi sa Lord. Amen. Yun po yung una nangyari na ginawa ni Asa. Amen. Step niya na ginawa niya na nagtagumpay ang kanyang katagumpayan. Verse 3, ipinagiba niya ang mga altar na mga Diyos-Diyosan at mga bahay, sambahan na mga pagano. Ibinuwal niya ang mga simbahang haligi at winasak ang mga rebulto Diyos-Diyosan sa ito po, isang bagay din naranasan ko. Dati. Minsan ngayon. Kasi may mga, alam ko hindi natin napapansin, may mga Diyos-Diyosan pa rin tayo sa ating sarili. May time na cellphone, games. Amen. Na kahit minsan, nasa church tayo, may nagtuturo sa unahan, nakakatiyak po ba tayo na hindi natin napipindot yung messenger? Tahimik. Amen po ba? Pero reality, ito po yung pinasasabi ng Lord. Kasi minsan, akala natin, pagka tayo narito kasi sa church, kampante na tayo, nakaupo, nakapag-worship. Dati nagpatugtog nagpakanta si Pastor Tim, ang pinakanta niya ako, nalimutan ko na naman. Basta yun, na gamitin mo ang buhay ko, yung parang gano'n. Yun yung huli. Hindi ko magamit yung word, hindi ko mabanggit yung word na yun. Gamitin mo ang buhay ko. Hindi ko mabanggit yun. Bakit to? Tumanggi nga po ako sa panawagan ng Lord na magturo ng youth light service. Talagang iyak po ako sa Lord. Nung pinakakanta po yun ni Pastor Tim, gamitin mo ang buhay ko, tumanggi nga po ako. 2 times pa. Kaya po aware din po tayo sa kinakanta natin. Kasi baka banggit tayo ng banggit sa worship. Pero pagkatapos naman nun, amen, tumuturok sa puso natin. Amen.
Tapos babanata pinupuri. Di mo ba? Ay, talagang napakahirap po. Ako po kilala po ako ni Ira na transparent. Ayoko po talaga ng ganun. Ayaw lang po yun. At yun po yung bagay na kailangan nating i-check. Baka meron pa tayong Diyos-Diyosan sa sarili natin. Amen. Na kailangan nating gibain. Na hindi po natin natutuklasan. Amen. Ngayon pa lang, tuklasan na natin. Kasi po, hindi niyo po napapansin yung mga turo ngayon. Amen. Laging sa bandang huli, babanggitin ng ating pastor, ng ating bishop, ni Pastora Ira, malapit ang dumating ang Lord. Paano kung may kaunting Diyos-Diyosan pa diyan sa puso natin? Paano na? Amen. Hindi tayo kayang i-save nung kaunting Diyos-Diyosan na yun. Ayun pa yung magpapaboksak sa atin. Kasi po, kay Ira ko din yata narinig yun, sabi niya, huwag nating hahayaan na magkaroon ng entry point ang kalaban. Kasi doon tayo babanatan. Kaya sabi nga po dito ni Asa, ipinagiba niya ang mga altar. Kung may mga altar pa tayo dyan, o mga Diyos-Diyosan, ang mga bahay ng sambahan at mga pagano, ibinuwal niya. Amen. May lakas ba tayo ng loob? Pansinin niyo po nung tayo ay EGR. Yan, EGR. Punta tayo sa EGR. Sino yung nagsunog dito? Kita ko, ang haba ng ang haba ng yellow pad. Lahat po ba yun ay nawala? Amen po ba? Lahat po ba yun nawala? Ating balkan yung EGR. Ang haba ho nun. Naka-yellow pad. Nagsulat nga po ako yellow paper. Pero isang word. Amen po ba? Balikan po natin yon. Ano ba yung sinulat ko ng EGR? O nakailang EGR ako? Nakailang EGR na ba ako? Di ba? Kuya JJ, nakailang EGR na tayo. Amen. Pero ang Lord, mahal na mahal tayo ng Lord. Tutulungan ng Lord para tanggalin yan sa atin. Amen. Next po, verse 4. Iniutos niya sa mga taga-Juda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tuparin ang kanyang mga utusan at mga tuntunin. Sapagkat ipinaalis niya ang mga bahay, sambahang, mga pagano at mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Juda. Naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng mga pamamahala. Amen. Gusto ba natin maging mapayapa buhay natin? Amen. Lahat naman tayo nangangad. Maging payapa yung buhay natin. Amen po ba? Lalo na sa family. Amen. Kasi yan yung unang kaaway. Amen po ba? Yung ating family. Kahit ako, danas ko din yan sa family ko. Kasi yung lugar namin, compound po yun. Amen? Compound po yun. Kaya talagang kami doon, kapag may mga bagay na nagkakaroon ng problema, talagang kami po ay inaan nanay ko na manahimik at manalangin. Amen po ba? Kasi nga po, kailangan munod sa pinapagawa ng Lord at mayroon tayong iniingatan. Amen po ba? So, kailangan nating ingatan yung pangalan ng Lord. Amen po ba? Lahat tayo may iniingatan. Amen. Naiingatan ba natin ang pangalan ng Lord? Amen po ba? Kasi mahalaga yon para tayo magtagumpay. Kailangan nating ingatan ang pangalan ng Lord. Kasi sino ba naman sasama? Amen po ba? Ang Lord ang sasama sa atin sa katagumpayan. Kaya dapat natin, ingatan natin yon. Amen po ba? Then verse 6, sabi nga po dito, pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod ng Juda. Pinalagyan niya ng pader
ang mga lungsod ng Juda at sa loob ng ilang taon ay hindi sila nagkaroon ng digmaan sapagkat binigyan siya ni Yahweh ng kapayapaan. Amen. Sinabi niya sa mga taga-Juda, patibayin natin ang mga lungsod na ito at paligiran natin ng mga pader na may mga tore at matitibay na pintuan. Sarili natin ang lupain sapagkat umaasa tayo kay Yahweh na ating Diyos. Hinanap natin siya at sa lahat ng dako, binigyan niya tayo ng katiwasayan. Gaano nga ang kanilang ginawa, sila'y naging maunlad. Amen. Nakaka-bless tong word na to kasi isa ito sa talagang gustong ipaunawa sa atin ng Lord na yung buhay natin kay Lord Jesus, kailangan pala natin talagang bakuran para hindi maagaw ng kaaway. Ano po yung ibig ko pong sabihin na kailangan bakuran? Lahat tayo ay may salvation. Parang wala. Amen po ba? Lahat ba tayo ligtas na? Amen. Lahat tayo ay ligtas na. Amen po ba? Hindi po dapat natin yun pabayaan. Amen. Kailangan natin bakuran, kailangan nating alagaan yung salvation natin. Kasi bakit? Malapit na nga dumating si Lord. Ayaw natin na ito ay maagaw ng kaaway na sa haba ng sakripisyo na ginagawa natin sa paglilingkod, baka sa isang pitik lang, mawala. Amen. Ano po ba natin yung ikinukwento ni Bishop? Na dati silang magkakasama noon sa Santa Cruz. Tapos ngayon, sila'y manginginom na ulit. Huwag naman sana. Amen. Tama na yung malaki yung tiyang ko pero hindi na manginginom. Amen. So, mahirap pagka hindi natin binakuran yung ating buhay natin sa Lord. Kaya sa umpisa pa lang, bakuran na po natin. Sa umaga, manalangin tayo. Yan, lagi ako napapagalitan ng aking asawa. Kasi lagi niya akong ginigising sa umaga. Amen. Tayo mag-pray. Minsan siya yun yung nagpe-pray. Pero naandun na sinisikap. Amen. Sa pagbabasa ng Bible, ganun din. Kasi yun yung kailangan natin para maprotektahan yung buhay natin sa Lord. Amen. Kasi nagkakakwentuhan nga na kami dati ni Pastor Conrad, sharing ang kami dati, na yung patungkol sa pagsuko, sa paglilingkod, parang ang hirap nang i-give up. Ang dami na nangyari, ang dami na naligtas. Talagang hindi na para give up. Amen. Kumbaga talagang kita na po namin na yung pagkilos ng Lord. Amen po ba? Kaya itong verse na to, sabi ko nga, kung hindi natin babakuran ang ating ginagawa sa Lord, mamamalaya na lang natin, wala na tayo. Baka tayo ay sumasamba na lang, pero wala na yung pagsama ng Lord. Amen po ba? Kagaya ni David. Nakita niyo yung buhay ni David? Siya'y namahinga. Hindi siya sumama sa labanan. Anong nangyari kay David? Simula na siya nagtagumpay, lumabang kay Goliath, sunod-sunod ang kanyang labanan. Pero dahil hindi niya nabakuran, siya'y namahinga. Amen po ba? Anong nangyari sa kanya? Hello, yun. Jesus' name. Kumbaga kita niyo yung buhay ni David. Hindi niya nabakuran yung kanyang sarili. Anong ginawa niya? Namahinga. Amen po ba? At nagtuloy-tuloy po yun. Hanggang siya ay nakapatay na. Amen. Kaya ang hirap po pagka yung paglakad natin bilang isang Kristiyano, hindi natin mababakuran. Kailangan po natin padiran ng panalangin,
padera ng pakikinig ng salita ng Lord, padera ng pakikipag-sharing sa kapwa Kristiyano. Kung sino yung pwede magpalakas sa atin, doon tayo lalapit. Kung saan tayo mahina, palakasin natin. Kasi sabi nga dito, tibayan ng pader. Check natin kung saan tayo mahina. Para kailangan natin na matibayan yung mahinang yon. Mahina ba tayo sa prayer? Simulan natin patibayan yung prayer natin. Mahina ba tayo sa pagbabasa ng Bible? Simulan natin ulit patibayan ng pagbabasa ng Bible. Mahina ba tayo sa pag-share ng Word of God? Amen? Ngayon, simulan ulit po natin na patibayin yung pag-share natin ng Word of God. Kasi po, kung hindi natin patitibayin, tayo ang lalamunin ng kaaway. Napanood po natin yung yung python. Ganun siya kumilos. Hindi natin mamalayang wala tayo although tayo narito, pero wala na. Naranasan ko po yun. Hindi po ako maka-enter sa presence ng Lord. Ang hirap. Kahit yung asawa ko, naranasan niya rin yun. Hindi siya makapasok sa presence ng Lord. Natatapos ang buong Sunday service, hindi kami makapasok. Nag-aksaya lang kami ng ligo. Nag-aksaya kami ng paliligo, ng oras, pagising ng maaga, pero wala kami naramdaman. Wala kaming dala. Kaya kung hindi natin patitibayin yung mga bagay na mahihina sa atin, at tayo makakain lang ng kaaway, hindi po natin mararanasan yung katagumpayan. Kailangan po pala, every Sunday na tayo pupunta rito, ramdam natin yung katagumpayan. Huwag tayong papayag, sabi nga. Huwag tayong papayag na lalabas dito na naging masaya ka lang. Oo nga, sinasabi natin attend kayo ng youth life service, ang saya doon, ang daming kabataan. Pero, syempre, lagi nating tandaan din na sabihin din natin na doon natin makikilala ang Lord. Amen po ba? Bagamat masaya naman talaga dito, kasi pamilya tayo ay. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin na kailangan tibayan natin yung harang para po ang kaaway, kahit dumipensya siya ng dumipensya, amen po ba? Ano man ang depensa ng kaaway sa atin, hindi tayo maano. Then sabi nga po dito, diyan po tayo sa verse 11, last po ito sa aking Bago siya lumaban, nananalangin si Asa kay Yahweh, na kanyang Diyos, wala kang katulad o Yahweh. Pagtulong maging makalakas at mahina. Kaya tulungan ninyo kami, O Yahweh na aming Diyos, sapagkat sa inyo lamang kami umaasa sa inyong mga pangalan. Naaharap kami ngayon sa ganitong karaming kaaway, O Yahweh, kaya aming Diyos, huwag niyo kaming hayaang matalo kayo ng tao. Sa tulong ni Yahweh, natalo ni Asa ang mga taga-Ethiopia at tumakas ang mga ito. Amen. So dito po sa last natin nabasa, sabi nga dito, bago daw lumaban si Asa, siya ay nananalangin kay Lord. Amen. So, sa buhay din po natin, ang mahirap nga naman talaga. Although kaya natin magtagumpay, kaya naman na eh. Amen po ba? Kaya naman natin magtagumpay. Pero ito yung conclusion ko. Iba yung mararanasan nating katagumpayan na kasamaan. I-compare natin na nagtagumpay ka sa labas, sa mundo. Kasi alam niyo kung bakit? Sa mundo, kapag nagtagumpay ka, hindi mo kayang magawa yung nagagawa ng isang Kristiyanong nagtagumpay. Nagigets niyo po? Kasi yung Kristiyano nagtatagumpay, wala yang katulad. Parang hindi niya sarili yung oras. Parang hindi niya kanya yung pera. Parang hindi kanya yung anong meron sa kanya.
Ganun po yung mananampalataya. Ganun po yung mga Kristiyano na nagtatagumpay na kasama ang Lord. Unlike po sa mga sa labas, sa mundo, na nagtatagumpay, mga businessman, mga ganyan. Parang hirap lapitan. Amen. Manghiram ka ng pera, ang dami sasabihin. Amen. Lumapit ka sa kanila ng tulong, wala. Pero sa mga taong Kristiyano, bukas na bukas ang palad. Kasi hanggang sa mga yon, Lord pa rin ang kumikilos sa kanila. Hindi na sila kontrolado ng mundo. Kaya sa buhay po natin, po tayo ay nahaharap. Lagi po nating sasangguni tayo sa Lord. Lagi nating uunahin sa panalangin. Kasi doon po tayo, doon po yung time na para makakommunicate po tayo sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ng prayer. Amen. Pagdating po sa labanan. Amen po ba? Kasi danas sa po namin. Kahit sa trabaho, ang hirap. Nandyan yung magkakaroon ng problema sa company. Ang hirap. Sino po yung nakaranas na pumasok ka sa trabaho na walang panalangin? Late ka sa biyahe. Hindi ka nakapanalangin. Nag-traffic. Walang panalangin. Sino po nakaranas ng ganun? Di po ba nakakainis? Nakakainis. Amen. Kung baga aalis ka ng bahay, walang prayer. Minsan nga po, eto reality Sunday. Grabe ang galaw ng kaaway. Naandyan yung, ayan, buti narito ang asawa ko. Naandyan na nagtatalo kaming dalawa. May mga sisingit na oras, malilate. Ako po, ang prinsipyo ko, ayoko na malilate sa gawain ng Lord. Hanggat maaari, lagi akong mauuna. Yun po yung akin. Lagi ko silang pinagmamadali. Maligo na kayo, Jaysril. Kevin, maligo na. Kumain na. Mag-toothbrush na. Ganun po ako sa bahay. Kasi nga po, ang ugali ko po, gusto ko po, maga makadalo sa church. Amen. Kaya sabi ko nga, pakainam na may panalangin tayo. Amen. Kasi ultimong, kahit Sunday service, kumikilos ang kaaway sa atin. Kahit nga po dito, amen po ba? Ayun po ay hindi joke. Na Sunday service, may nagtuturo sa unahan. Hindi ko na anin yung imbis na Bible nga po, sabi ni Pastor Tim, buksan ang ating mga Bible. Pero Facebook naman ang bukas. Grabing labanan po yun. Pero hindi ko po siya inaano. Kasi, ang Lord ang kikilos doon. Pinagpe-pray ko na lang. Pero maging aware po tayo doon. Amen po ba? Kasi sayang ang bawat minuto na ang Lord ang kasama natin dito sa Sunday service. Amen po ba, mga youth? Amen. Kaya po, yun, kung gusto natin talagang maranasan ng katagumpayan, ang sarap po kaya, nang uuwi ka, punong-puno ka, busog na busog ka sa presence ng Lord. Yung luha mo, hindi fake. Amen. Nag-iiyak ka na, ikaw ganyan pa rin, parang tuod. Ang sarap umenter sa presence ng Lord. Kaya minsan, napapagalitan ako ng asawa ko, kunin mo yung mga bata. Dali mo sila dito. Kasi ayon doon din ng asawa ko na masayang yung araw na hindi mauunawa ng mga bata yung praise and worship. Natutuwa nga po kila yung mga bata dito sa mga pamangkin ni Eira. Kinukuha niya yung cellphone. Gusto ba natin kunin yung cellphone natin ni Pastor? Gusto ba mangyari yun? Amen. So hindi na yun pwede sa atin. Pero hindi. Kasi yun, gusto kasi natin para-paras tayong lumalim sa Lord. Ayaw natin na may mahihiwalay. Amen. Kaya kung gusto po natin magtagumpay, amen,
tingnan po natin yung buhay ni Asa. Inuna niya yung mabuting bagay. Amen. Hindi siya umiwalay sa Lord. Kaya yun po, sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, Lord God. Alam ko, Panginoon, Lord God, may ginagawa ka sa buhay namin, Panginoon. Hindi man sila maisa-isa ni Pastora Ira, pero higit kang kumikilos sa kanilang mga buhay. Hindi man sila nakakasama ni Pastor Conrad sa lahat ng oras, pero may ginagawa ka sa kanila, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Dahil alam ko, Panginoon, Lord God, ang mga kabataang ito, ang siya mong ginamit at pinili, Panginoon, Lord God. Para ang gawain ito, Panginoon, Lord God, ay lalong magtagumpay. Lord God, thank you, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Ang bawat babae at lalaki na narito, Lord God. At I pray, Panginoon, Lord God, na saan man sila naroon, i-bless mo sila, Panginoon, Lord God. Ama, maraming po salamat po, Panginoon. At tunay nga na pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise. So, ayan. Dako na po tayo sa tithes and offering. Before po tayo mag-start, tayo po muna yung mag-pray. So, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. So, God, Lord, thank you po for this afternoon, oh God. Salamat po sa word na na-receive namin through Pastor Marvin, oh God. Bless him and his family. You should have given me 1/10 of your things. You should have given me special gifts. In this way, your whole nation has stolen things from me, so bad things are happening to you. The Lord all-powerful says, try this test, bring 1/10 of your things to me, put them in the treasury, bring food to my house, test me. If you do these things, I will surely bless you. Good things will come to you like rain falling in the sky. You will have more than enough of everything. So yun, lagi nating sinasabi, ang tithes and offering is 10% ng kung anong binigay sa'yo ng Lord. So, halimbawa, kung sa kada sahod mo or kada baon mo is 110 pesos doon, or yung sinasahod mo, every cut-off is 10K, 1,000 yung 10%. Tapos yung offering ay yung conviction sa ating heart na ibigay dito sa bahay para sa Lord. Tapos yung 10%, 'di ba? Halimbawa, binigay sa atin yung money. Yung 10% ay hindi yon sa atin, kundi sa Lord talaga yon. Binibigay lang natin yung para sa Lord. Ayun yung natutunan ko kay Mami na para sa Lord talaga yon. At saka kapag hindi kasi natin binigay yung para sa Lord na 10%, di ba, hindi natin binigay, so ibig sabihin may extra tayo na gagastusin pa, na pwedeng gastusin. Pero wala pa yung sahuran, nagigipit na tayo kasi hindi tayo nagbigay ng para sa Lord. So ayun, katulad ng teaching ni Pastor Marvin, gusto din natin na tayo ay tagumpay sa ating finances. So ibigay natin yung karapat-dapat at kalugod-lugod para sa Lord, na hindi lang sa paglilingkod, sa pag-worship, kundi sa pagbibigay din ng sa tithes and offering. Kasi isa tong way ng obedience and worship at pagsamba sa Lord. And yung tithes and offering is sign ng trusting God, pagtitiwala natin sa Lord na He will provide, na hindi niya tayo pagkukulangin. So, ayun lang po, nakatulad ni Asa, gawin natin yung karapat-dapat at kalugod-lugod sa Lord para tayo'y mananagumpay din sa ating mga finances. Yun po, pag-pray po natin and hawakan po natin ang ibibigay natin sa Lord at ang para sa Lord. So, ayun. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. So, God, Lord, thank you po for ngayong hapon, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkilos mo sa aming mga buhay.
And Lord, nawa, Panginoon, patuloy mong i-bless ang bawat isa. O God, Lord, yung heart namin ay maging abundant, Panginoon, upang maging generous din kami, O God, in giving, Panginoon. And Lord, kami patuloy mong bigyan ng victory, O God, sa aming finances, na magtiwala kami that you will provide, O God, na kahit ibigay namin, Panginoon, ang perang ito ay hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon, dahil sinabi mo nga na when there's opening, Panginoon, there's provision, O God. So, we crack open, Panginoon, ang aming finances, O God. And yung sinabi mo sa word mo na yung blessing mo will fall like rain from the sky, O God. And we claim it, Panginoon, in Jesus' name. And Lord, ikaw patuloy na magpala, Panginoon, sa bawat isa at sa mga wala pang kakayanan, O God. Lord, patuloy po namin binibigay sa iyo to honor you, O God, and to bless your name, O God. Po ang dalangin namin, to you all the honor, praise, and thanksgiving, in Jesus' name. Amen. Praise, ayan. Okay na ba? Nasa sa Tirot. Ayan. So, ayan, thank you Lord. Alam ko na-bless ang bawat isa sa word ng Lord. Na-bless ba ang bawat isa? Amen. Ayan. At syempre doon sa ating giving. So, thank you Pastor Marvin. So, after ng ating closing prayer, magkakaroon tayo ng short sharing. Then, kailangan ko lang makausap yung ating yung ating ano ba ang tawag natin doon? Mga players, So, ayun, kasi meron tayong tungkol sa YDA, O sige, tayong lahat ay tumayo, tayo ay closing prayer na. Sige, let's pray. Amen. Heavenly Father, maraming salamat po sa kakatapos lang na Youth Life Service. Lord, salamat sa pagsama mo and salamat God sa word na na-receive namin through the life po ni Pastor Marvin. Lord, we pray na more anointing that comes from you ay patuloy mo ipagkaloob sa kanya. And Lord, yung patuloy na pagpapala mo, ipatuloy mo din po ipagkaloob sa kanya, maging sa buong family niya. Lord, salamat dahil once again po naka-receive kami ng word mo and we pray God na hindi ito manahon ng kaaway, but Lord, it will be manifested po sa buhay namin. Yung fruit God ay makikita sa buhay namin and we know when we believe God that we are more than conqueror because of you Jesus na nasa amin. Lord, salamat dahil we are already victorious and naniniwala kami God lahat ng pagsubok ay Lord malalagpasan namin because Lord yung pagsama mo at patuloy na pag-iingat mo ay nasa amin. And Lord, sa pag-alis namin mamaya, dalangin po namin yung pag-iingat mo. Salamat God dahil makakarating kami sa bahay namin na naandun yung kaligtasan na nagmumula sa iyo and patuloy na ikaw ang sumama sa amin sa buong isang linggo. And we pray God na yung fruit of the Holy Spirit ay maranasan po namin for the whole week. And Lord, salamat muli dahil Lord, alam namin God na kasama ka namin, God, kahit saan man kami magpunta at maging kami man ay maging pagpapala din po sa iba and maging sa magiging short sharing namin, ikaw ang patuloy na manguna sa amin at maging kalakasan niyo na bawat isa sa amin. Lord, marami pong salamat sa mga oras na to and we bring back to all the glory, honor, praises, and thanksgiving in Jesus' name. Amen.